Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata 14. Paano kung ang kinabukasan mo ay hindi nakasalalay sa talino mo, kundi sa kung sino ang kilala mo sa itaas? Paano kung ang edukasyon ay hindi karapatan, kundi kailangang ipagpaalam bago ibigay? Kung sa Kabanata 13, nakita natin ang bulok na klase sa pisika, makikita naman natin sa Kabanata 14 ang mas malalim na tanong. Sino ang may karapatang magdesisyon para sa edukasyon? Sa mga naunang kabanata, ipinakita ni Rizal ang kapangyarihan na marahas, may parusa, may takot, may pagpapasunod. Sa Kabanata 14, ibang mukha ng kapangyarihan ang ipinapakita niya. Hindi baril, hindi kulungan, kundi pulong, talumpati at mga plano. Mula kilos, napunta tayo sa desisyon. Mula silid-aralan, napunta tayo sa silid ng pag-uusap. Mula karanasan ng bayan, napunta tayo sa isip ng may impluensya. Sentral na ideya, ipinapakita ni Rizal na kahit edukasyon ang paksa, kontrol pa rin ito ng sistemang kolonyal. Dahil ang pasya ay hawak ng iilan, hindi ng mamamayan. Ang tagpuan ay bahay ni Makaraig, malaki, maluwang, puno ng mag-aaral. Sa anyo, ito ay mundo ng talino. Sa diwa, ito ay mundo ng paghihintay. Pinag-uusapan nila ang akademya, pero wala roon ang magpapasya. Naroon ang nag-iisip, pero wala ang may hawak ng kapalaran. Larawan ito ng lipunan. May utak, may plano, may pag-asa, pero walang kapangyarihang magpasya. Pag-usapan natin ang daloy ng pangyayari. Nagtipon ang mga mag-aaral upang pag-usapan ang akademya. May nagsasalita ng may sigasig, may nagdududa, may nag-aalala, may umaasa. Pinag-uusapan kung sino ang mananaig sa usapan. Pinagtatalunan kung sino ang may tunay na impluensya. At sa huli, hindi ang tanong ay kung kailan ang akademya, kundi kung sino ang lalapitan upang ito'y payagan. Dito, lumilitaw ang bulok na sistema. Hindi mahalaga ang katwiran, mahalaga ang koneksyon. Hindi mahalaga ang pangangailangan, mahalaga ang pahintulot. Mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, si Sandoval. Tinig ng tiwala sa pamahalaan. Pinipili niyang ipagtanggol ang sistema. Hindi niya nakikitang siya mismo ay produkto nito. Pangalawa, si Pecson. Tinig ng takot at pagdududa. Nakikita niya ang impluensya ng mga praile, pero hanggang babala lang siya. Pangatlo, Makaraig. May yaman at ugnayan. Umaasa sa pakikipag-usap sa makapangyarihan. Hindi niya binabago ang sistema. Nakikiayon siya rito. Pang-apat, Isagani. Tinig ng konsensya. Ayaw sa maruming paraan. Naniniwala sa marangal na proseso. Pero wala rin siyang kapangyarihang magpasya. Iisa ang dulo. Ang desisyon ay wala sa kamay ng may alam, kundi sa kamay ng may kapangyarihan. Mga simbolismo sa kabanata. Una, Akademya ng Wikang Kastila. Simbolo ng edukasyong ginawang pribilehiyo, hindi karapatan. Ipinapakita na kahit edukasyon, kailangan ng pahintulot ng kapangyarihan. Sumunod, pamahalaan. Simbolo ng sistemang ang pasya ng marami ay nasa iilang tao. Hindi katwiran ang batayan, kundi impluensya. Pangatlo, bahay ni Makaraig. Simbolo ng talinong walang kapangyarihan. Naroon ang nag-iisip, wala ang nagpapasya. Pang-apat, mga paraang iminungkahi. Kiroga, pepay, pasta. Simbolo ng palakasan at likong proseso. Ipinapakita na hindi tuwid ang daan ng pagbabago. Ang problema ay hindi tao, kundi sistema. Ang pananaw at paninindigan ni Rizal. Binabatikos ni Rizal ang lipunang may edukasyon pero kontrolado, may talino pero walang boses. Malinaw ang babala niya.
Kung ang edukasyon ay kailangang ipagpaalam, hindi ito tunay na kalayaan. Ugnay sa panahon ng Kastila, noon ang edukasyon ay hawak ng simbahan, ang pasya ay hawak ng pamahalaan, at ang Indio ay tanging tagasunod. Sa panahon ng Kastila, hindi baril ang laging gamit, kundi papel, kundi pahintulot, kundi proseso. Ito ang kolonyalismong tahimik pero malalim ang sugat. Sa puntong ito, tanungin ang iyong sarili. May mga desisyon pa bang ginagawa para sa marami pero hindi kasama ang marami? May mga programang pang-edukasyon bang mas nauuna ang koneksyon kaysa pangangailangan? May mga patakarang para sa lahat pero hindi lahat ang tinanong. Kung ang sagot ay oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Kung malinaw na ang sistema ay bulok, kung alam mong ang desisyon ay ginagawa ng iilan para sa marami, at kung nakikita mong ang edukasyon ay ginagawang laruan ng kapangyarihan, mananatili ka bang tahimik na saksi o handa kang maging tinig na gugulo sa sistemang ito?